kahit anong edad, kikilos at kikilos siya sa buhay po natin. Amen. Sino po ba pinakabata po dito? Ay, taas kami. Sino yung pinakabata? Ano po, baby face. Baby face lang, pero ano. Meron po bang mga 12 years old dito? 12 pababa. May 11, 10. Ay, grabe. Praise God. Amen. Ay, yung anak ko pala yung pinakamabata. Hindi niya kasama. So, yun, mga nasa, pinakamatanda. Meron ba dito? Sige, wag na tayo mag-usap ng ages, no? So, alam ko naman, tayo po ay mga young at heart. Tingnan nyo nga yung katabi mo. Mukha bang bata pa yan? Bata pa talaga, no? Amen. So, yun po. Praise God, sa araw po na ito, tayo po ay nagse-celebrate ng 26 years. 26 years ng faithfulness and goodness ng Panginoon sa Youth with a Vision. Akala ko nga hindi na ako, hindi na ako i-introduce. But, yun nga po. Sabi po doon 2017, pero hindi ko na matandaan. Parang 2016, ganyan. Tayo po ay naging youth leader dito po sa church. But, ayun po, para lang din po sa kaalaman ng iba, kami po ay pinadala ni Lord sa lugar po natin or daughter church po natin sa Mindoro. But for now, kami po kasi ay for personal personal reasons, ay nandito po kami ng anak ko para po pagpe-prepare din po sa akin for board exam. But yun, lagi kong tinitake yung opportunity na to, isama niyo po ako sa panalangin for this coming board exam at makamit na po natin yung pagiging guro, ay yung lisensya ng pagiging guro. So yun, anyways, again, andito po tayo, bago nga po tayo dumako sa ating pong celebration talaga, no, sa ating pong pag-celebrate or sa fellowship po natin, inaalala ko po, nakikita niyo po yung mga pictures dyan sa ulunan ninyo, sa gilid-gilid. Ayan. Yan po yung paalala ng Panginoon kung gaano siya naging tapat at naging mabuti. Sa loob ng 26 years ay patuloy niyang sinusustain ang youth ministry dito po sa lugar ng Navotas, dito po sa The Lord Our Banner. And yung mga kabataan na nakikita ko ngayon, although mostly sa inyo hindi ko nakilala, but salamat sa Panginoon dahil patuloy kayong dinadala ni Lord sa lugar na ito para mabago pa. Amen. Sino po dito yung every Sunday nandito? Amen. And praise God, yun nga po sa 26 years ng faithfulness and goodness ni Lord. Isa nga pong A dyan, A. 26 years. But praise God. Napaghahalataan kayo. Okay. So yun, 26 years ng faithfulness and goodness ng Panginoon. Salamat kay Lord sa opportunity na ito na makapag-minister sa bawat isa. And ayun po, masaya po ako dahil nandito po ako muli at makakapag-minister sa bawat isa. And allow niyo po si Lord sa oras na ito na makapag-minister din po sa inyo pong mga buhay. And today, alam niyo po, yun nga, parang 1998, kung di ako nagkakamali, ng ma-found ang Youth with a Vision. So, ang dami na pong generation yung dumaan, marami na pong mga youth before na mga nag-asawa na, di ba? Dito naging dalaga, nagbinata, dito na nakapag-asawa, nagkaroon ng pamilya, at isa po ako doon. Yun. So, dun sa start ko ng pagiging youth leader, na naging single, in a relationship, tapos married, at ngayon ay isang nanay na. Ayun, nandyan yung anak ko sa likod, banda-banda dyan. Kung sino-sino na naghahawak. Ayun, praise God. At alam ko po, ngayong araw na ito, di na po natin sasayangin yung oras at panahon dahil napakaganda nung inihanda pong salita ng Panginoon ngayong araw po na ito. Dahil ito po ay may kinalaman sa kung paano pa natin maipagpapatuloy yung ating nasimulan. Amen. Sa 26 years, di ba, napakahirap magsimula. Tama ba?
Napakahirap magsimula, pero by the grace at favor ng Panginoon, tayo po ay naririto at nagpapatuloy. And alam ko po, ah, magpapatuloy pa ito sa pamamagitan po ng Panginoon. At yung itong nasimulan po natin ay magpapatuloy pa. Amen. So, meron lang po akong tanong sa inyo, no? Dumating na po ba sa buhay po ninyo na maganda yung naging simula ninyo? Okay, sa isang bagay, may opo agad. Hindi pa tapos yung tanong. Ayun, dumating na po ba sa buhay po ninyo na maganda yung naging simula mo sa isang bagay, pero katagalan, kalaunan, hindi mo na natapos? Ayan. Parang ano lang, project po, hindi na natapos. Hanggang sa yun na, magpapasahan na. Diba? Assignment. Okay. So isang bagay na alam mong pwedeng magbago, kumbaga ng takbo ng buhay mo, pero hindi mo na naituloy. Ayan. Meron po bang mga naka-experience po niyan? So, tignan po natin itong passage na ito. Ayan. Nagre-request lang po ako sa inyo na ilang minutes na tayo po ay makapakinig ng word ng Panginoon ngayong hapon pong ito. Ayan. Yung passage po natin in the book of Haggai, chapter 1, verse 1 to 11. Ayan. Sino po dito may mga dalang Bible? Meron po. Meron po nasa cellphone, okay lang yan. Kahit e-Bible o nasa cellphone yung inyong Bible at nandyan din naman po yan. But ito po, hindi na po natin babasahin ng buo, masyadong mahaba po from verse 1 to 11. Bigyan ko na lang po kayo ng, baga ina-narrate na lang natin, or background, nung ito pong passage po natin. So ito pong Haggai chapter 1, verse 1 to 11, ito po yung patungkol sa Babylonian captivity or exile. So kumbaga, yung mga Israelites before, mga Jews, okay, na exile, napunta, force na papunta sa Babylon, nandun sila. So in ilang years, nagdaan na nandun sila, ito pong Babylonian exile na ito or captivity. So itong passage natin ngayon, verse 1 to 11, ito po yung mga unang bumalik mula sa exile na yon, yung sinasabi ko po, na Babylonian captivity, ay gumawa po ng paunang pagtatangka na uyusin ang pundasyon ng ikalawang templo. So ano pong templo? Parang church. Ayan. So yung time na ito, dahil nga exiled sila, okay, nandun sila sa captivity, so pagbalik nila dun sa original na place nila at lugar nila, ito yung first time, di ba? Gumawa sila ng paunang pagtatangka na ayusin yung foundation ng ikalawang templo. Okay? Pakinggan lang po natin mabuti, no? So kasi ito po ay magiging foundation din ng pag-uusapan po natin. So nung time po na ito, nag-alok ng tulong yung mga Samaritan. Okay? Kaya lang, tinanggihan ito ng mga Jews o ng mga Hudyo. So, kaya gumawa ng paraan yung mga Samaritan para mapahinto yung pag-rebuild ng second temple. And, naunawaan po natin na sobrang importante ng church. Tama po ba? Napaka-importante ng church. And, kaya nga pinipilit nila na i-rebuild yung second temple. And as years passed by, slowly but surely, okay, Jerusalem came to life again. So yung years na parang, alam niyo yung ghost town? Pag sinabing ghost town, parang, para kang nasa sementeryo, tahimik, ganyan. So yung time na ito, yung pagbalik nila, ganun yung feeling. Walang buhay yung lugar na iyon. But yun nga, as years passed by, slowly but surely, Jerusalem came to life again. Ayan. So homes were built, nakapagtayo na yung iba, yung mga unang bumalik na mga Jews doon sa lugar na iyon, nakapagtayo na ng mga bahay, unti-unti, nagkakaroon ng kulay yung town o yung lugar na iyon. Nakakapagtayo na din ng mga tindahan. Ayan. So from ghost town, di ba? Parang wala talagang buhay, patay yung lugar na iyon, unti-unti, nakakapag-build na sila ng mga bahay, nagkakaroon na ng mga establishments, ayan. Fields planted, nakakapagtanim na yung mga Jews that time,
at nakakapag-harvest na din sila that time. So however, ito nga po yun. Okay, however, Israel got used to life without the temple. Bakit ko po binanggit yun, no? Yung background na nung bumalik sila doon, parang pinipilit nila na ma-build yung foundation ng templo. Hindi talaga siya parang second temple kasi i-rebuild lang siya. Kasi walang tao that time dahil nga nasa captivity sila. But during that time, na pagbalik nila sa town nila, sa lugar nila, pinipilit nilang i-rebuild yung temple. And sabi ko nga po kanina, napaka-importante po ng church. Tama po ba? Napaka-importante ng church. And kaya nga po, yun nga po, however, Israel got used to life without the temple. Na parang nasanay sila na pinipilit nilang binibuild yung temple that time, kaya lang di nila mabuo-buo. And nasanay na sila na wala na yung temple. Parang ang bigat naman po ng pinag-uusapan po natin. But alam ko po, naniniwala po ako na kakausapin po tayo ng Panginoon, kakatagpuin po niya tayo ngayong hapon pong ito. Kaya nga po, ayan, yung foundation o yung mga pundasyon ng templo, halimbawa sa isang lugar, sino dito nakakita na ng isang bakanteng lote? Wala po bang bakanteng lote dito? Di ba parang sa isang bakanteng lote, di ba parang dahil nga walang bahay, walang nangangalaga, anong nangyayari? Para siyang kapag yung dumaan kayo, halimbawa sa street, tapos may bakanteng lote, nagtatakbuhan pa kayo kasi babayo, may lumabas dyan. Kasi madilim. So, diba? So, yun yung parang, yun na yung tinutubuan na ng mga ligaw na damo, matataas na yung talahib, ganyan. Diba? May mga ganong bakanteng lote. So, ganon din that time. So, yung pundasyon ng templo that time, dahil nga napabayaan na nila, hindi na nila na-rebuild yung temple. So, ito yung parang hudyat o parang paalala sa mga Jews o sa mga Hudyo na nabigo sila na pangalagaan yung bahay ng Diyos. So, hindi nga na-rebuild. Although, pinipilit naman nila na ma-rebuild yung temple, but hindi nila na-rebuild talaga. So, yun yung time na parang napapabayaan na talaga nila o hindi na nila napangalagaang mabuti yung bahay ng Diyos. And, eto na po, 14 to 16 years pass. So, after nun, dito na pumasok si Prophet Haggai. Sabihin nyo nga po, Prophet Haggai. Ayan. So, dito na pumasok si Prophet Haggai na with one prevailing message. Ito yung message na dala ni Prophet Haggai. It's time. Sabi nyo nga, it's time. Kumain na po ba kayo? Mamaya pa lang po, may kainan po yata after. Gising po ba kayo? Gising pa po ba? Nandyan pa ba? So sabi po ni Prophet Haggai, it's time. Sabi nyo nga ulit, it's time. Pakilakas nga, it's time. Yun. Thank you. Mga talaga energy, no? So sabi doon ni Prophet Haggai, it's time to finish rebuilding the temple. It's time to finish rebuilding the temple. Dahil nga, alam nila yung kahalagahan ng temple. Kayo po ba, kung tatanungin ko, alam niyo po ba yung importance o kahalagahan ng church sa inyo? And that time nga po, the temple was the center for worshiping God. Ito yung lugar kung saan sila nakakasamba ng free. Kumbaga, with freedom, nakakasamba sila sa Diyos. And it represented the heart and soul of the Old Testament religion. Although, alam po natin na God is everywhere. Okay, kahit walang templo, okay lang. Kaya lang, temple was the place on earth where God dwelt in a special sense. Kaya po, yun nga, kahit alam po natin na God is everywhere, kahit saan ka mag-worship sa Panginoon, ay okay lang. But, alam niyo po yung importance ng church. Bakit tayo pumupunta ng church? Amen? Kasi nga, sa temple, ito po yung place, ito po yung lugar kung saan nandito ang Diyos at sinasamahan tayo. Nandyan pa po ba tayo? Isa nga pong A pa dyan,
Ayun, napaghahalataan kayo sino mga idol nyo eh. Ayan. Anyways, di ba, alam po natin God is everywhere. But alam po natin yung importance ng temple, ng church sa atin. And for the temple to lie in ruins was to neglect the worship of God. So parang yung time nga na yon ay napabayaan nila ang temple, hindi nila na-rebuild, hindi nila natuloy yung pagpapatayo ng temple na iyon at ma-rebuild sana at doon sila mag-worship, but hindi nga po nangyari. And alam niyo po, ito po yung kung saan nalulungkot ang Diyos. Diba? It was an embarrassment to God and a blemish to His reputation na parang hindi nyo naman ako mahal kasi hindi nyo naman ni-rebuild yung temple. So parang ganun yung feeling ng Diyos that time. Na the temple, yun nga, the place on earth where God dwelt in a special sense. So parang, nung time na yon si Lord, diba, parang iniisip niya, parang hindi nyo naman ako love. Parang hindi nyo naman ako mahal dahil hindi nyo na-rebuild yung temple. And yung resulta po, yun nga, dahil nga na-neglect nila yung pag-aalaga doon sa temple o pag-rebuild ng temple, yung effect nun, hindi naging maganda doon sa mga tao na nandun. Although, sabi ko po kanina, nakapagtayo naman sila ng mga bahay, nakapagtayo naman ng mga establishments, ng mga tindahan o stores that time. Pero, yun nga, hindi nila na-rebuild yung church. Hindi nila naitayo yung church, yung temple ng Panginoon. Ang resulta po nun sa kanila, wala ding nangyayari sa buhay po nila na maganda. Kasi napabayaan nila yung church. And youth, young people, gusto ko pong i-impart din sa inyo kung bakit ba tayo pinipilit din ng mga leaders. Diba? Sino po dito yung na-invite lang po ngayon? First time na naka-attend. First time, ayun, praise God. Meron pong 1, 2, 3, 4, 5, praise God. Alam nyo, isa po sa gusto kong ma-impart sa inyo, bakit nila kayo ini-invite, kasi gusto nila na dun sa, na makasama kayo, makaka-fellowship, ganyan. And praise God sa mga buhay po nila. Salamat kay Lord sa mga buhay po nila na sila yung ginagamit ni Lord para ma-invite kayo. And dun sa mga first time po naka-attend, so far po ba, okay po ba yung experience? Oh, wow, grabe naman talaga, oh. Oo po, talaga, with conviction talaga. Yung ang liit-liit niyang tao, pero parang ang laki-laki. Gusto ko yung ganyan. So, yun. So, diba, parang, bakit ba tayo ini-invite? Bakit ba pinipili tayong dalhin sa church? Kasi alam po nila, alam po ng ating mga youth leaders, alam ng mga taong nag-i-invite sa inyo, ano yung importance o kahalagahan ng church sa atin. Kasi dito magsisimula. Okay? So now, how do they correct their wrongdoing? Alam po natin, okay, na mali yung nagawa nila kasi hindi nila na-rebuild yung temple. Okay? Hindi nila naitayo, hindi nila naitayo yung temple na supposed to be, dapat itayo nila kasabay ng pagtatayo ng bahay nila, ng mga establishments, ng mga tindahan or stores that time. So now, how do they correct their wrongdoing? So samahan niyo po ako sa message po natin, sa message ng Panginoon. Sa araw po na ito, ngayong hapon pong ito entitled, Making Things Right When Things Go Wrong. Ayan. So let's look at the 3 proven ways to correct this wrongdoing. Put our life in order and continue what God wants us to do. Alam niyo po, yung maganda kay Lord, kasi kahit nagkamali ka, mahal ka pa rin niya. Kahit nagkakamali ka, kahit na may mga nagawa kang mali o kasalanan sa buhay mo, nandun yung si Lord, He is still full of grace and mercy. Diba? Na kahit nagkamali ka, mahal ka pa rin niya. Kasi hindi lahat ng ang tao, hindi magagawa yon. Diba? May iba, nagkasala ka, wag na nating wag na nating kaibigan yan. Ganyan. But si Lord, yun po yung maganda kasi full of grace and mercy si Lord. And God is a God of many chances.
second chance, ayun. Kahit anong chances, so ilang mga chances pa yan. So, let's look at the 3 proven ways to correct this wrongdoing. So, sinimula na po natin to. 3 puntos lang po ito at bibilisan ko lang. Okay, sabi po doon in verse 2, pwede nyo pong sundan na lang, no? Nandiyan naman po sa ating screen. Yan. In verse 2, again, Haggai pa rin po ito. Haggai chapter 1, ito po ay verse 2. This is what the Lord Almighty says. These people say, the time has not yet come to rebuild the Lord's house. So, proven ways, o 3 proven ways to correct this wrongdoing na ginawa po nila. Again, no, tandaan nyo po lagi na yung background o pinag-usapan po natin, di ba? Hindi nila na-rebuild yung temple. And now, Prophet Haggai says, di ba, sinabi sa kanila, it's time to finish building the temple. So, gusto nila na maitama yung kanilang mali. Okay? So, number 1 is eliminate your excuses. Sabihin nyo nga po, excuses. Eliminate your excuses. If you want to continue what God wants you to do, you have to eliminate your excuses. Remember, listen to this, remember that excuses will prevent your success. Ulitin ko po, remember that excuses will prevent your success. Kumbaga, itong mga excuses mo, okay, yung hahad lang pala sa pangarap na inaasam mo at sa pagpapala mo. Sino dito yung laging nagsasabi, wait lang, mamaya na lang. May iba mga honest talaga eh. Oh, grabe talaga. Mamaya na lang, wait lang. Ang daming mga dahilan, diba? Yung iba, ini-invite, ayun, bakit kaya hindi sila sumasama pag ini-invite? Kasi may ganito, kasi ganyan. So, yun yung mga excuses. Okay? So, in this passage, there are 2 causes of excuses. So, bilisan na lang po natin to. Number 1 is deception. Sabi nyo nga po, deception. So, verse 2, why is everyone saying, it is not the right time for rebuilding my temple as the Lord? So, dito, yung time po na ito, niloloko lang nila yung kanilang sarili. Akala kasi nila, tama yung kanilang dahilan. Andyan pa po ba kayo? Are you listening pa po ba? Amen. So, ang deception po ay simpleng definition na yung akala mo, ito yung tama, ala. Meaning o definition ng deception. Sa madaling sabi, ano yung deception? Ito yung akala mo, ito yung tama, pero hindi naman pala. Okay? So, yun po yung deception. Okay, nandyan pala. Ayan. So, deception. So, kaya nga po importante na kargado ka ng salita ng Diyos para alam natin at malinaw sa atin yung pamantayan kung ano yung tama at mali. Ang tanong ko po dito, sino po dito nagbabasa ng Bible? Nagbabasa pa ng Bible? Amen. Sino po dito nagde-devotion? Marunong mag-devotion? Praise God. Diba? Kaya nga po importante at laging tinatanim po sa atin, kailangan meron kang salita ng Diyos. Lagi kang kargado ng salita ng Diyos. Bakit? Para malaman po natin yung tama at mali. At isa din po doon, para malaman natin kung ano yung kalooban ng Diyos sa buhay po natin. Na hindi tayo naliligaw. Diba? Ayaw natin na maligaw tayo sa ating buhay. So, wag mong lakaran yung isang bagay na sinabi mo lang, listen to this, wag mong lakaran yung isang bagay na sinabi mo lang o sinabi ng ibang tao sa'yo. Okay? Ang tanong, sinabi ba ni Lord yan? Ay. Ang tanong, sinabi ba ni Lord? Di ba sinabi mo sa sarili mo, sinabi mo lang sa sarili mo, o sinabi lang sa'yo ng ibang tao. Ang tanong, yun ba yung sinabi ni Lord? So dahil kahit mahirap pong sundin, basta sinabi ni Lord, may patutunguhan po tayo. And bakit? Kasi nga, hindi ka naloko, si Lord yun eh. Amen. Tama yung lakad mo. Amen. Tama yung nilalakaran mo. So, napaka-importante na para hindi tayo ma-deceive, okay? Malaman natin yung tama at malaman natin yung mali. Dapat kargado ka ng word ng Panginoon. Napaka-importante ng word of God. Kaya nga, I encourage you, no, kung nag-stop ka ngayon mag-devotion, nag-stop ka ng prayer life mo, nag-stop ka ng
pagbabasa ng Bible, gusto kong sabihin sa'yo, ituloy mo. Kasi doon natin malalaman yung kagustuhan at nais ng Diyos sa buhay po natin. And pangalawa, doon, sabi po doon, procrastination. Ayan, nabulol pa yun. Ayan. So sabi doon in verse 2, why is everyone saying it is not the right time for rebuilding my temple, asked the Lord. So maraming mga tao po na ang daming dahilan para hindi gawin yung mga dapat gawin. Pero walang kailan kung kailan sisimulan o tatapusin. Nakuha po ba natin? Naunawaan niyo po? Amen. Kailan mo sisimulan yung mga tamang bagay sa buhay mo? Kasi maniwala ka habang tumatagal yan, di ba? Kahit yung mga maling bagay, magkakaroon ng momentum sa buhay mo. Kung yung momentum nga, di ba, ng tagumpay, tumatagal, nagkakaroon ng momentum, maniwala ka kapag lagi po tayong nasa mali, may momentum din yan. And pabagsak tayo. So, pansinin po natin, may mga plano ka dati, di ba, na hindi mo naman ginawa. Sino dito may mga plano dati o may plano tapos di naman natutuloy? Sino dito po nag-goal setting or nag-set ng goal ngayong 2024? Naglista ng mga goals niya ngayong 2024. Di ba parang may iba sa atin, di ba parang plano ko to goal ko to kaya lang hindi natuloy, hindi na nasundan, okay? So if you want to put your life into order, okay, admit your responsibility. So kung meron kang nakaset na goal ngayon, meron kang pangarap, meron kang tinatanaw sa buhay mo, na maging maayos yung buhay mo, kailangan responsible ka doon sa mga bagay na ito. Okay? So, makinig po tayo dito. Kung may responsibilidad ka sa iba, may responsibilidad ka din kay Lord. Amen? Yun nga po yung problema, mas nakikita mo lang yung responsibility mo sa sarili mo o sa ibang tao na nakalimutan mo na si Lord. Uy. Parang inuuna mo lagi, ako na. Love ko yung sarili ko, I love myself. Pero nakakalimutan mo na pala si Lord. So, take note of that. So, ang matindi, di ba, parang pagdating sa dulo, kapag parang nag-focus ka sa sarili mo, okay, na hindi mo na nakita si Lord o hindi mo siya naging responsibility, parang nangyayari, pagdating din sa dulo, kay Lord ka din naman lalapit. So why not, kay Lord ka na mag-focus at maging responsibility mo siya. Amen? Kasi yun din naman po yung kailangan nating gawin. And, yun nga po, excuses, okay, is when now becomes not yet. Okay, naunawaan po ba natin? Gising pa po ba? Gising pa po ba? Okay, sabi po doon, excuses is when now becomes not yet. So yung mga excuses na ito ay yung mga bagay na gagawin mo ngayon, pero sasabihin mo, hindi pa pala. Ayan. May mga bagay tayo na marirealize na ganyan, di ba? Na sana pala sinimulan mo, di ba? Parang sa huli magsisisi ka. Like for example, sino dito mga estudyante? Mostly mga estudyante, di ba? Kapag may exam, ayan. Sino dito yung bago mag-exam nagre-review? Totoo. Sino dito pag may exam parang araw-araw nagre-review? Oh. Di tayo sure. So, di ba parang may times na gano'n na parang pag-exam, hindi pa naman exam, sa susunod na ako magre-review. Yung kinabukasan na yung exam, yun, tsaka nag-review. Ang bihira. So, paano tayo papasa niyan? Yeah. So, parang mga gano'n lang din. Na ang dami nating excuses, ang dami nating dahilan, di ba? So, tandaan po natin, hanggat hindi mo sinisimulan yung tama, okay, magpapatuloy ang mali. Okay, naunawaan po natin, hanggat hindi mo sinisimulan yung tama, ang tama, magpapatuloy ang mali. At magkakatama ka pa. So, it's always easy. Listen to this, no? It's always easy to make excuses when you don't want to obey God. Napakadali naman talaga na makapagbigay ng dahilan. Sabi nga, di ba, kapag gusto, maraming
Kapag ayaw, maraming, kayo may sabi niya na. Kaya alam po natin yun na ang dami nating excuses, ang dami nating pwedeng maging dahilan para lang hindi makasunod. Okay? Amen. Remember, delaying the right things, okay? Remember, delaying the right things is also delaying the success in your life. Sino dito gustong maging successful sa buhay? Diba, ang dami nating pangarap. Baka pangarap mo maging doktor. Sino dito may pangarap maging doktor, engineer, teacher, maging negosyante, businessman? Diba? Gustong yumaman. Ay, walang gustong yumaman. Okay na kayo dyan. Sino dito gustong yumaman? Diba? But, yun nga, gusto nating maging successful sa buhay. Diba? Gusto natin maging successful sa buhay. And kung gusto nating maging successful, maabot yung ating mga pangarap, gawin natin yung mga right things. Amen? Gawin natin yung mga tama sa ating pong buhay. And yun nga, eliminate your excuses. Diba? Eliminate your excuses kasi yun yung nagiging dahilan, okay, bakit hindi natin malakaran ng maayos yung ating mga pangarap at yung mga goal set natin sa buhay. So, pangalawa, okay? So, unang-una, eliminate your excuses. Pangalawa, in verses 3 to 4. Ilang minutes na lang po. Okay lang sa inyo? Medyo mag-extend tayo. Okay lang po? Mga 2 days. Okay, hindi, joke lang. So number 2, verse 3 to 4. Then the word of the Lord came through the prophet Haggai. Verse 4, is it a time for you yourselves to be living in your paneled houses while this house remains a ruin? Ayan. So pangalawa, 3 proven ways to correct this wrongdoing. Unang-una is eliminate your excuses. Pangalawa is eradicate your selfishness. Sabihin nyo nga po, eradicate. Yun, ang lalim naman yung eradicate na yan. Diba? So here, okay, dito po, Prophet Haggai challenged the people's selfish behavior. Yun nga po, di ba, kung matatandaan nyo yung background ng ating passage ngayon, nakalimutan nila Nasanay na sila na wala ng church. Nasanay sila na wala ng temple. So nasanay sila ng gano'n na lang. So sabi ni Prophet Haggai, challenge niya yung mga tao dahil nga dun sa selfish behavior nila na parang yung mga bahay nyo ang gaganda pero yung church parang nakalimutan. Okay, so parang gano'n. Pinaraphrase lang po natin. So their homes were complete. Okay, ang gaganda ng mga bahay, while the temple remained non-existent. Ang gaganda ng bahay, diba? Ang gaganda, ang ayos ng bahay, pero nakalimutan nila yung church. Nakalimutan nila yung temple. Wala naman pong masama. Okay, listen to this now. Wala naman masama kung gusto mong maging maayos yung bahay mo. Sino ba naman ang gusto warak-warak yung bahay? Di ba gusto natin maging maayos yung bahay? Tama ba? Diba? Gusto nyo yung mga naka-tiles yung bahay nyo. Wow! Tapos may aircon. Sino gusto ng aircon? Diba? Gusto natin na maging maayos yung bahay natin, yung tahanan natin, at maging yung buhay natin. Gusto nating maging maayos. Kaya lang, ito nga yung naging rason nila, bakit nasanay na silang mamuhay nang wala si Lord sa buhay nila. Parang sinasabi nila, okay naman na kami. May mga bahay na kami, okay na nga yung community, okay na yung lugar, okay na yung town. Kaya lang, yun nga, yung selfishness nila, nawala o nasanay na sila, nawala yung temple o wala yung church. So how to eradicate selfishness? Okay, una, stop putting yourself first. Yan. Sabi doon, in verses 3 to 4, yun, his reply to them is this: is it then the right time for you to live in luxurious homes when the temple lies in ruins? So dito, unawain po nating mabuti, no? Nothing is wrong with having a nice home. Wala pong masama kung maganda yung bahay natin, di ba? Yung tinitira natin. What's wrong here? Ano po yung mali dito? Okay? Is to own a nice home while God's house lies in ruins. Sino dito yung parang maaatim mo ba na maayos yung buhay mo, maayos yung bahay mo, pero yung church, sira-sira? Diba, parang ang sakit no, ang lungkot. Nalala niyo po nung
nagbagyo, bagyong Karina, tama ako, no? Nung nagbaha po dyan, so buong tansa, kahit po sa amin, kami binaha din po, inabot yung bahay namin, napasok ng baha yung bahay namin. Parang, hindi, nung nakikita ko po yung mga pictures na pinasok na po itong church, or kahit yung church din po natin sa Mindoro, pag nababagyo, parang hindi ko maatim na may tumutulong kapag uulan o binabagyo, parang pasira na yung church. So parang yung, yung ganun pong senaryo. Okay? So wala naman pong masama kung maayos yung bahay natin. Kaya lang, yun nga po, what's wrong here is to own a nice home while God's house lies in ruins. Pinipilit nating pagandahin yung ating mga bahay, tahanan, pero yung tahanan at gawain ni Lord, hindi umuusad. Listen to this po. Ang sikreto sa pag-ayos ng buhay mo at ng bahay mo, unahin mo ang bahay at gawain ni Lord. Amen. Ilan po tayo lahat dito? Nasa 50 po. Nasa 50, no? Nasa 50 plus. Makakaasa po ba ako na next Sunday, next youth service, ganito pa rin po tayo kadami? Tignan nyo nga yung katabi po ninyo. Tignan mo yan sa Sunday kung a-attend, ha? Biglang gano'n. Hindi. So, challenge ko lang po yung bawat isa, no? Na ano ba yung importance o kahalagahan ng church sa buhay po natin? Amen? So, I challenge each one of you. Diba? Kung nangangarap po tayo ng kaayusan at katagumpayan sa buhay po natin, maging parte ka ng pag-ayos ng bahay ni Lord at gawain ni Lord. Amen? I challenge each one of you, bawat isa po sa inyo, although hindi ko matatandaan bawat isa, but si Lord, nakikita po bawat isa sa atin. Diba? Magkaroon po tayo ng kingdom mindset. Amen? So balik po tayo. Diba? Madaling iwan yung agenda ng Diyos papunta sa sariling agenda po natin. Madaling ituloy yung makasariling kagustuhan po natin habang binabaliwala natin yung kagustuhan ng Diyos. And yung pagiging makasarili, yung magiging dahilan para hindi mo magawa ang pinaka-importante. So, stop putting yourself first. Diba? Ako po, ito po ay prinsipyo ko sa buhay or perspective ko. Kailangan kong unahin yung spiritual life ko. The rest will follow. Basta okay yung spiritual life ko, okay yung relationship ko kay Lord, talagang inuuna ko ang Diyos, alam ko po, everything will follow sa buhay ko. So, stop putting yourself first. Okay? And pangalawa, ayan. Start putting God first. Okay? Verses 3 to 4 again, his reply to them is this: is it then the right time for you to live in luxurious homes when the temple lies in ruins? So this text implies that you prioritize God. Amen. Nandiyan pa po ba tayo? Prioritize God. Ilang minutes, sobra-sobra na ata. At yun, konti lang pong extension. Okay? So, this text implies that you prioritize God. Kasi nga po, tandaan po natin, kapag inuna po natin si Lord, hindi ka mangungulelat sa buhay. Amen? Kapag inuna mo si Lord, hindi ka mangungulelat sa buhay. Kapag inuna mo si Lord, hindi ka mapag-iiwanan. Oo, sabi niya, hindi ka mag-iisa. Parang lyrics yun, Bea. Kasi hindi tayo mapag-iiwanan kapag inuna po natin ang Diyos. So starting today, alisin na po natin yung pagiging makasarili. Okay? Alam ko pong mahal na mahal po natin yung ating sarili. But sana pagdating sa Diyos, pagdating kay Lord, ihinto na yung pag-una sa sarili. At umpisahan po nating unahin palagi si Lord. Amen po ba? Amen. So, number 2 is eradicate your selfishness. And the last, verses 5 to 6. Okay, verses 5 to 6. Now, this is what the Lord Almighty says. Give careful thought to your ways. You have planted much, but harvested little. You eat, but never have enough.
You drink but never have your fill. You put on clothes but are not warm. You earn wages only to put them in a purse with holes in it. So number 3, and the last, 3 proven ways to correct our wrongdoings. Unang-una, sino pong nakakatanda? Eliminate your excuses. Pangalawa, eradicate your selfishness. And the last, number 3, evaluate your activities. Sabihin nyo nga po, evaluate. So Prophet Haggai, okay, in-instruct yung mga tao na makonsider, okay, Prophet Haggai had instructed the people, yung mga tao po doon, twice to consider their ways. Okay? Prophet Haggai wanted the people to stop long enough in their busy schedules to evaluate their life in light of God's Word. Okay? He wanted them to measure the consequences of their actions. Na parang maisip nyo naman, ano ba yung mga actions na ginagawa ninyo? Okay? Na mag-evaluate naman kayo. Isipin nyo naman kung ano yung ginagawa ninyo. And 2 questions to evaluate your activities. At pwede po nating magawa sa ating pong mga sarili. Na importante yun eh. Na na-evaluate mo yung sarili mo. Na although napaka-importante din naman na merong nagsasabi sa'yo o nagko-correct sa'yo. But, isa din pong factor para malakaran natin yung kalooban ng Lord sa buhay po natin is to evaluate our activities or ourselves. So, 2 questions to evaluate your activities. Number 1, what went wrong? Yan. Anong nangyari? Anong nangyari? Ay, kumanta. Diba? So, what went wrong? Ano nangyari? Okay, sabi po doon, verse 6, you have planted much, but harvested little. You eat, but never have enough. You drink, but never have your fill. You put on clothes, but are not warm. You earn wages only to put them in a purse with holes in it. So, sabi po doon, what went wrong? They were busy, but not productive. They were busy, but not productive. Listen to this, hindi po porket busy ka, productive ka. So dito laging busy-busyhan. Ay, busy kasi ako eh. Yeah? So, take note of this, no? Hindi po porket busy ka, productive ka. O may natatapos ka. And sabi doon, what went wrong? They were busy but not fulfilled. Pwede kasing busy ka, pero wala ka namang natatapos. Like sa mga projects nga, ganyan, di ba? Busy kasi ako, gumagawa kasi ko ng ano namin eh. Kaya lang, natapos ka ba? Hindi. No, hindi daw. Hindi. Oh, talagang with conviction talaga si baby girl eh. Hindi. Diba? May mga bagay po na gano'n na kala natin productive tayo kasi ang dami natin ginagawa. Pero yun nga po, pwede kasing busy lang tayo pero wala tayong natatapos. So what went wrong? Yun. They were busy but not productive. They were busy but not fulfilled. Diba? Nandun yung town nila, yung community. Okay, may mga establishments, nagpapatuloy yung buhay, but they are not productive and they are not fulfilled. Okay, napagod lang sila. Amen? Pero walang halos nangyayari sa buhay nila. Para silang nasa rat race. Alam niyo yung mga rat race? Yung paikot-ikot lang. Na ikot-ikot lang. Gising, magtatrabaho sila, uuwi, matutulog. Sino ganyan yung routine sa araw-araw? Gigising, papasok sa school, kakain, tapos tutulog, tapos ganun ulit. Yeah. So, ganun yung nangyari sa kanila. And, yun nga po, walang productivity. Walang napufulfill. Wala kang napakinabangan. Walang na-fulfill. Walang naging product. Walang naging resulta. Yun nga po yun. What went wrong? Ayun. They are not productive. They are not fulfilled. And, yung pangalawa, to evaluate your activity, no? Kailangan matanong nyo din yun sa sarili nyo. Or kahit mamaya, siguro i-evaluate nyo yung inyong pong sarili. Ano ba yung nangyari? Diba? Nagiging productive ba ako? May mga na-fulfill ba ako sa araw-araw?
Okay, pwede natin pong maging tanong yun. And pangalawa, how to make things right. Sabi po doon in verse 7 and 8, "This is what the Lord Almighty says, give careful thought to your ways. Go up in the mountains and bring down timber and build my house, so that I may take pleasure in it and be honored, says the Lord." So kung naiisip mo yung mali sa buhay mo, maisip mo din yung mga tamang dapat mong gawin. How to make things right. So ganon, kailangan kapag nag-evaluate po tayo, makita natin yung mali at maitama po natin yung mali po natin. Amen? Amen? So how will you know if your life is really in order? Paano po natin malalaman? Number one, when God is prioritized. Ayan. Unang-una, how will you know if your life is really in order? Kung nasa tama kang path, okay, nasa tama kang direction when God is prioritized. Kapag nagbubuhos ka ng oras mo, ng effort mo para kay Lord, nagiging tama yung buhay mo. So, hindi ka magkakamali kung ginagawa mo yung responsibility mo sa Diyos. Sa kabila ng mga responsibilities mo din sa iba. So, di ba, kapag mahal natin, di ba, inuuna natin. Di ba? So, ganun din sa Panginoon, kapag mahal mo siya, unahin mo siya. Tama po ba? So, pangalawa, how will you know if your life is really in order? When God is glorified. Sabi nyo nga po, glorified. So, kapag yung mga ginagawa mo ay para mag-glorify si Lord, tama yung landas na tinatahak mo. Amen? So, in all aspect po yan. Kumbaga, laging na-honor si Lord kahit nag-aaral ka, na-honor si Lord, nag-glorify si Lord. Kahit naghuhugas ka ng pinggan, nag-glorify si Lord. Kahit naglalaba ka, kahit gumagawa ka ng projects, o kung ano man yung ginagawa po natin, dapat nag-glorify si Lord. Kahit po sa mga buhay po natin. Sa pananalita mo ba, nag-glorify si Lord? Sa actions mo ba, nag-glorify si Lord? Sa relationship mo sa ibang tao, nag-glorify ba si Lord? Okay, so evaluate po natin yung sarili po natin. And, ayan, when God is blessed through us. Ayan, so how will you know if your life is really in order? Number one, when God is prioritized. Pangalawa, when God is glorified. And last, when God is blessed through us. So pagpapalain ni Lord, ang isang bagay na pinapagawa po niya. Hindi niya hayaan yung bagay na pinapagawa niya sa atin tapos hindi niya tayo sasamahan. Hindi ganon si Lord. So, paano pagpapalain ng isang tao kung saan hindi naman tama yung ginagawa? Amen? So, kapag may sinasabi si Lord sa buhay po natin o sa atin, di ba? Sasamahan niya tayo dun sa ginagawa po natin at mabe-bless ang Diyos sa buhay po natin. Nag-glorify din po ang Diyos sa ginagawa po natin. So, malalaman mong pinagpapala ka ni Lord kasi sinasamahan ka niya. Okay? Malalaman po natin, pinagpapala tayo, binibless tayo ni Lord kasi sinasamahan niya po tayo. Sabi po doon in verse 13, "Then Haggai, the Lord's messenger, gave this message of the Lord to the people. I am with you, declares the Lord." Uulitin ko po. "Then Haggai, the Lord's messenger, gave this message of the Lord to the people." At sinasabi din po sa atin ng Diyos ngayon, "I am with you." Amen, declares the Lord. So kahit na may opposition, kahit na may mga challenges sa pag-aaral, sa pamilya, sa relationship po natin, sa paligid po natin, sa buhay po natin, pero umuusad po tayo. Ibig sabihin, pinagpapala ka niya at sinasamahan ka niya. Amen? So, if God seems distant in your life, na parang feeling mo ang layo ni Lord sa'yo. Sino dito, minsan ganun yung feeling, parang ang layo ni Lord sa'yo. Diba? If God seems distant in your life, perhaps your priorities have gotten mixed up. Diba? Parang sa nangyayari sa buhay po natin, God will not bless anything that irritates Him. Okay? Hindi talaga mangyayari. So what they did not see was that God caused their predicament. So yung mga Jews, di ba, nung bumalik sila dun sa lugar po nila, okay, they hadn't stopped to consider that God was trying to tell them something na parang hindi na nila iniisip kung ano yung mangyayari, hindi na nila iniisip ano ba yung, ito ba, nag-glorify ba si Lord? Ito ba, nauuna ba namin si Lord? So ganun po yung nangyayari. Kaya nga po,
Sinisigaw ni Hagay, ni Prophet Hagay, na ang Diyos ang nagbibigay ng ulan sa kanila, ng masaganang ani. Ang Diyos ay pinipigilan yung pagbuhos ng kanyang pagpapala dahil, hindi tama ang priority nila. Kaya nga po, yun unahin nila yung bahay ng Panginoon at sila ay pagpapalain. And yun din po yung sinasabi din po sa atin ng Panginoon, unahin mo si Lord. Kasi sabi ko nga po, di ba, kapag inuna mo si Lord, hindi ka mapag-iiwanan. Kapag inuna mo si Lord, hindi ka mangungulelat sa buhay, pagpapalain ka ni Lord. Sino po dito gusto ng maraming blessing sa buhay? Di ba? So unahin po natin si Lord sa buhay po natin. And, remember, blessings comes through obedience. Remember, blessing comes through obedience. If we want to experience God's blessing, we will put Him first. May pagpapala po sa pagsunod. Amen. Sino dito sumusunod sa magulang? Yung hindi nagdadabog. Amen. So, biblical po nun. Diba? Kahit sa magulang po natin, sumunod ka sa magulang mo, pagpapalain ka ni Lord. Amen. Sumunod ka sa Panginoon, lalo kanyang pagpapalain. Amen. So, yung ating pong pinag-usapan, yun nga po yung last is evaluate your activities. Napaka-importante na na-evaluate po natin yung ating sarili, yung ating pong ginagawa. Nag-glorify ko ba si Lord? Napaprioritize ko ba si Lord sa buhay ko? So, kasi po, kahit anong sikap po natin, kapag mali yung priority po natin, alam niyo po, calamity pa din yung ending natin sa buhay. So sabi po doon in verse 9, you expected much, but see, it turned out to be little. What you brought home, I blew away. Why? Declares the Lord Almighty. Because of my house, which remains a ruin, while each of you is busy with your own house. So hindi maling intindihin yung pamilya mo, yung tahanan mo. Ang mali ay yung kalimutan mo si Lord. Kaya sana, wag mong kalimutan si Lord. Sabihin mo sa katabi mo, wag mong kalimutan si Lord. Diba? Wag po natin kalimutan si Lord. So, dito po ako magtatapos. Sabi po doon, how to make things right when things go wrong. Eliminate your excuses, yung mga excuses natin. Okay? Alisin po natin sa ating mga sarili. Eradicate your selfishness. Huwag kang maging makasarili. Amen? Huwag kang maging makasarili. Unahin po natin si Lord and evaluate your activities. So, napaka-importante na na-evaluate po natin yung ating pong ginagawa. Ito ba ay nag-glorify si Lord? Napaprioritize ba si Lord? Nauuna ko ba si Lord dito? Na-honor ko ba si Lord sa ginagawa ko? So, napaka-importante po nun. And this is an opportunity to make things right in your life. Alam nyo po, in all ages nga, kahit ano namang age natin, marami tayong nagagawang mali. Tama po ba? Na parang minsan, hindi na tayo nagtatanong sa ibang tao, hindi na tayo kumukonsulta, hindi na tayo nagtatanong, okay ba to, okay ba yan? May mga decisions tayo sa buhay na parang sige lang tayo ng sige. Go lang tayo ng go. Parang sinasabi natin, you only live once, kaya sige, go lang. Go with the flow. But, yun nga, may mga nagagawa tayong hindi tama sa harap ng Diyos. And this is an opportunity to make things right sa buhay po natin. Paano mo malalaman agad kung meron kang dapat ayusin at itama sa iyong buhay? Sabi po doon in verse 10 and 11. Therefore, because of you, the heavens have withheld their dew, and the earth its crops. I called for a drought on the fields and the mountains, on the grain, the new wine, the olive oil, and everything else the ground produces, on people and livestock, and on all the labor of your hands. So, malalaman mo na may dapat kang itama kapag marami nang natutuyo sa ginagawa mo. What I mean is, wala nang nangyayari sa ginagawa mo. Yun nga, parang kanina, na hindi ka na naging productive, hindi ka nagiging fruitful, wala nang nangyayari sa buhay mo. Na parang napagod ka lang, pero walang nangyari sa buhay mo.
tuyo yung opportunity. Sa trabaho, tuyo. Sa school, tuyo. Di ba? Pagdating sa ginagawa po natin sa ministry, kahit sa ministry, malalaman mo na may dapat kang itama kapag marami nang natutuyo sa ginagawa mo at wala nang nangyayari sa ginagawa mo. In all aspect ng buhay po natin. So, young people, bawat isa po sa atin dito, alam niyo po ba, pinagpala tayo ngayon dahil sa narinig po natin. Alam niyo po, habang pinag-aaralan ko itong i-share ko po sa inyo, bago natin matanggap to, ako muna yung parang naging unang nakatanggap. Na parang umattend naman ng church, nagmi-ministry naman, kaya lang parang merong kailangang i-rebuild, may kailangang ayusin. Kasi hindi naman tayo perfect eh. Tama po ba? Wala naman pong perfect sa bawat isa sa atin. Hindi tayo perfect. Lahat tayo ay may mga nagagawang mali o may mga kamalian, mga decision sa buhay na parang pagsisisihan mo na sana pala ganito, ganyan. So, kahit ako po na nagsishare po nito, alam ko po nangungusap din si Lord, hindi lang po sa bawat isa, but even I, kasama po doon sa pagtanggap ng word na to. And pinagpala po tayo ngayon dahil nga po narinig natin ito. Kasi, alam niyo po ba, listen to this, gusto ni Lord na ma-refresh tayo. Gusto ni Lord na maging maayos tayo. Gusto ni Lord na tumindi pa yung faith mo sa Kanya. Gusto ni Lord na tumindi pa yung root o yung lumalim pa yung faith mo sa Kanya. Na gusto ni Lord mapagpala ka at mamunga ka at yung bunga na ito ay ma-share mo din sa ibang tao. Yun naman lagi yung gusto ng Diyos. Na mabago tayo, ma-refresh tayo. And I don't know, maybe meron pong iba po sa atin dito may kailangang ayusin sa buhay. I don't know kung sino po yung kinakausap ni Lord sa oras pong ito. Na kung sino po dito, baka may gustong magpaayos sa Panginoon ng kanyang buhay. Alam niyo po, God is offering this. God is inviting us. Lapit po tayo sa Kanya at balik tayo sa Kanya. Kasi wala naman po tayong ibang babalikan eh, kundi ang Panginoon lang din. Na siyang nagbibigay sa atin ng strength natin, ng wisdom. And I don't know, hindi ko po kilala yung bawat isa, but hahayaan ko po na si Lord yung mag-minister sa oras po na ito. Pwede po ba tayong tumayo sa pagkakataon pong ito? Amen. Sabi nga po kanina, pinagpala tayo ng Panginoon dahil narinig po natin ito. Kasama po ako na nakarinig ng word na ito. Na maybe merong gustong sabihin si Lord sa atin po na maybe you need redirection, maybe may kailangan ding i-rebuild ang Lord sa'yo. Kagaya po ng mga Hudyo at time po sa mga parang nakaligtaan kasi nila eh. Nakasanayan na nila na walang church. Parang hindi sila nakaka-worship kay Lord. Imagine niyo po, for how many years walang church, hindi sila nakakapag-worship sa Panginoon. Walang ganitong klase yung time nila. And dumating yung time na may ginamit si Lord, which is si Prophet Haggai. Sabi niya doon, it's time to finish rebuilding God's temple. And maybe sa oras mong ito, kinakausap ka ni Lord, nangungusap sa'yo si Lord. Maybe you need redirection. Maybe you need refreshment. Na parang na-burnout ka na, napapagod ka na. Kagaya din ng example din po natin kanina. Ano ba nangyari sa kanila? Hindi sila naging productive. Busy lang sila. Gawa lang sila ng gawa. Kilos lang sila ng kilos. Kaya lang walang nangyayari. They are not productive. Busy lang sila pero wala silang napupulfill. Walang natatapos sa ginagawa nila. Napagod lang sila. Maybe, church,
young people, bawat isa po sa atin, baka pagod ka na, baka napapagod ka na dun sa routine na ginagawa mo. Gigising ka, kakain, magtatrabaho, mag-aaral, tapos ganun ulit, matutulog, gigising ulit, tapos ganun yung routine. Maybe God is telling you to rebuild your relationship with Him. Wala po tayong ibang babalikan, kundi yung relasyon po natin sa Panginoon. Maybe kaya ganyan, pagod ka, laging pagod. Maybe kung bakit parang walang nangyayari sa buhay mo. Maybe God is telling you sa oras pong ito, you need redirection. You need to rebuild again your relationship with the Lord. And I invite everyone po, kung sino man po yung mga first time, o nais na muli na ma-restore yung kanyang faith, umaattend ka naman, pero parang kapag aattend ka, wala naman sa puso mo kasi in-invite ka lang. Maybe this is the right time. Talagang kinakausap ko ng Panginoon na ano ba yung kahalagahan ng church? Ano ba yung kahalagahan na inuuna mo si Lord? Ano ba yung kahalagahan na merong Diyos sa buhay? Pwede po ba tayo pumikit sa oras po na ito? Pikit po tayo. Kagaya po ng pinag-usapan po natin. This juice, ito pong mga kutso. Nasanay sila na walang temple, nasanay sila na okay na walang church. Pero dumating yung time na may ginamit ang Diyos para sabihin sa kanila, now is the right time to rebuild God's temple. And maybe meron din pong mga ginamit ng mga tao para ma-invite ka sa lugar na ito. And naniniwala po ako, there's no accident pagdating sa Panginoon. There's no accident sa buhay po natin. Everything na nangyayari po sa buhay po natin has a reason and purpose. I believe there's no accident, lalong-lalo na sa oras na ito. Kung meron pong mga first-timer sa araw po na ito, first time na naka-attend sa ganitong service, sa ganitong gawain, first time na nakarinig ng salita ng Diyos, first time na makapakinig na ng bagay na ito, ng word ng Panginoon, ng gospel. Alam ko po, kinakausap po kayo ni Lord sa oras na ito. And there's this voice, boses ng Panginoon na sinasabi, surrender your life to the Lord. Kasi kapag inuna mo ako, anak, 360 degrees magbabago yung buhay mo. And yung pagbabago na ito ay sa maayos at tamang pamamaraan. And I believe po, naniniwala po ako na nandito ang Panginoon, nandito ang Diyos sa kalagitnaan po natin. Hindi lang po ito basta celebration, hindi lang po ito basta sinelebrate natin yung anniversary ng Youth with a Vision, but maybe this is the right time din, time ng Panginoon na binigay po sa atin opportunity ni Lord na makilala mo ang Diyos sa araw na ito. Pwede po sa kinatatayuan ninyo, if you want to surrender your life to the Lord, ibigay na yung manibela sa Diyos at ayaang siya na yung mag-drive ng buhay mo, humawak ng buhay mo. Pwede po ba sa kinatatayuan mo? Pwede mo pong sundan yung simpleng panalangin na ito. Pwede niyo pong sundan yung panalangin na ito. And after this, ay papanalangin ko pong bawat isa. Pwede niyo po akong sundan sa simpleng panalangin na ito. Panginoong Jesus, inaamin ko po na ako po ay nagkasala. Pinili ko na
Ang buhay ko ang buhay ko, ay piliin ko, Panginoon, piliin ko, Panginoon, na ako yung magmaneho. na ako'y But Lord, this time, the Lord this time, sa araw po na ito, sa araw po na ito, pinagkakatiwala ko po pinagkakatiwala ko yung manibela na ito ng aking buhay ang nabela ng aking buhay. sa iyo, Panginoong Jesus. Jesus. Salamat po, Panginoon, Salamat po, Panginoon, sa araw na ito. sa araw na ito. Dahil yung opportunity na makilala kita, ma-encounter kita sa araw po na ito. Panginoong Jesus, sa araw din pong ito, tinatanggap kita bilang aking sariling Diyos at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po, Jesus, sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen at amen. Hayaan niyo po na ipanalangin ko po ang bawat isa. Lord, sa araw na ito, salamat po sa pagkakataon, Lord, na kumilos ka sa bawat isa. Lord, yung mga first time po na maka-attend sa ganitong gawain. Lord, salamat sa mga buhay po nila. And Lord, I believe there's no accident, Panginoon, pagdating sa'yo. There's this reason and purpose, Panginoon, na nais mo silang makatagpo. Nais mo po na magpakilala sa kanilang buhay. And Lord, everyone na naririto, magmula sa pinakabata, pinakamatanda, Panginoon, Lord, sa building na ito, Panginoon, Lord, I pray, I speak and declare provision, I speak and declare breakthroughs upon breakthroughs, blessings upon blessings sa buhay po ng bawat isa. And Lord, we believe, Panginoon, hindi ka pa po tapos sa aming pong buhay, kundi, O Diyos, nagsisimula ka pa lang sa aming pong journey, Panginoon, nakasama ka po namin. Lord, salamat, Panginoon, sa araw na ito, because yung opportunity na ma-celebrate, Panginoon, yung faithfulness and goodness mo po sa bawat isa. Lord, continue to rebuild our relationship to you. Continue to redirect, Panginoon, yung aming path. And Lord, continue to restore our heart, yung passion po namin sa mga tao pa, Panginoon, na nais mong makakilala sa iyo. Lord, continue to give us compassion. Lord, continue to give us, Panginoon, a heart, yung may compassion, Panginoon, na nais po namin mapaikilala ang mga taong ito sa iyo, O Diyos. Lord, bigyan mo kami ng puso na kagaya ng puso mo, Panginoon. Lord, bless this young people of yours sa lahat po ng naririto, even on-site and online, Panginoon. Patuloy na pagpapala mo ang siyang maranasan po namin. Lord, maraming salamat. Maraming salamat, Panginoon. Can we worship the Lord sa oras pong ito? Awitin po natin yung awitin pong ito that declares, Lord, continue to rebuild our life. We will continue to honor your name, Lord God. Patuloy mong ayusin, i-restore yung aming pong buhay. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. And holy, there is no one like you. There is none beside you. Can we worship the Open Lord? up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Fill my life, I found your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation,
and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. And holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes, see wonder, and show me who you are, and fill me with your heart, and lead me in your love to those Thank you, Jesus. Thank you, around Jesus. me. Salamat po, Panginoon, sa araw po na ito. Patuloy mo po kaming samahan as we celebrate your faithfulness and goodness, Panginoon. Patuloy na yung passion, Panginoon, yung heart, Panginoon, na naririto, Panginoon, na binigyan mong pundasyon sa amin pong mga buhay. Lord, continue to give us strength, wisdom, Panginoon, na nanggagaling sa'yo. And patuloy na i-restore mo po yung ating pong mga buhay. Patuloy na samahan mo po kami the rest of this evening, Panginoon. Samahan mo po ang bawat isa at ma-encounter po namin, maka-fellowship ka, Panginoon. Lord God, we honor you, we appreciate you, Lord God, and we love you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Sa'yo po namin binabalik ang pinakamataas na papurit pagsamba sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen, amen. Palakpakan mo natin ang Panginoon. God bless po sa bawat isa.